Paano po magiging mahimbing at masarap ang tulog pero meron kayong mga sakit tulad ng acidic or GERD, reflux yan, acid, may vertigo, may dizziness, o masakit ang leeg. Ito yung mga common na problema. Karamihan dito problema ko kaya mas naituturo ko sa inyo. Nakakainis kung meron kang ganitong sakit. Talaga po, nakakainis. Pero meron tayong mga tips sa inyo. First, paano kung laging acidic, may ulcer or GERD, reflux disease, indigestion, humahapdi ang sikmura. Tapos paghiga mo, napakahirap. Kasi paghiga mo, aakyat yung acid na pagkain, di ba? May acid yan, aakyat yung kinain mo. Masakit sa lalamunan, nauubo ka. Bakit? Kasi nga umakyat yung kinain mo Ang tips natin, maghintay ka muna 3 hours, di ba? Na kumain, lakad-lakad muna para matunaw, para paghiga mo, hindi gano'ng aakyat. Pero minsan aakyat pa rin yan kung meron kang GERD, itong gastroesophageal reflux disease. So, pwedeng itaas ang unan or itaas yung kama. Maglalagay ka ng wedge dito. Actually, kulang pa tong angulo Or minsan, kung meron kang mga lazy boy o yung silya na hinihigaan, pwedeng doon ka muna ilang oras hanggang matunaw lahat at mawala na yung acid bago ka hihiga. Diba? So, higher level gusto natin. Parang ganito. Focus mo, Doc Lisa. Nakataas siya. May GERD siya. Yan ang kinain niya, yung acidic. Para hindi umakyat. Kasi pag humiga siya, aakyat yan. Pag umakyat yan, masisira ang vocal cords niya. Masusugat yung lalamunan. Lagi may sore throat. Ito, pwede ka bumili ng wedge pillow. Okay? Pero ingat lang sa wedge pillow. Minsan masakit sa shoulder. Nakalaylay kasi. Maganda yung kama talaga ang tumataas. O kung yung silya mo, merong higaan na mataas yung silya. So, pag may reflux, ito po, higa ng medyo mataas, iwas sa mga spicy, alak, sigarilyo, hintay ng 2 to 3 hours bago humiga, iwas sa mga heartburn triggers. Okay? Second problem naman, hilo, may vertigo. Like ako, may vertigo din ako, nagkakaedad. Ang vertigo kasi, minsan dahil to sa tenga. Tenga natin, may mga crystals para buha-buhangin. Pag na-loosen yan, nagugulo yung balance. Yan ang balance natin So, minsan, para mag-settle yan, marami tayong videos on vertigo. Check nyo lang po. Type nyo lang sa Google, sa YouTube, o sa Facebook, Doc Willie Ong Hilo. Type nyo lang, or Doc Willie Ong Vertigo. I-type nyo doon sa search, lalabas yung mga videos ko. Okay, sa vertigo. So, merong mga strategy na yung ginagalaw-galaw ganyan, exercise, para mas less yung hilo. During the attack, merong mga maneuvers din na ginagawa na iniikot yung ulo para maibalik tong crystal sa tamang position. Pero sa pagtulog naman, napakahalaga ang tulog. Kailangan mahaba ang tulog mo para mawala ang vertigo. So, sa vertigo, minsan, kulang sa tulog, dehydrated, stress, o yung may natatanggal na crystal sa tenga, nalilihis siya. So, anong position ng tulog ang dapat sa may vertigo? Gusto natin head higher. Mas mataas ang ulo, dalawang unan o nakataas din. Konti yung paghiga. Para mag-settle yung mga parang buhangin sa inner ear. Yan, gusto niya naka-prop up konti. Mas less ang hilo mo. So, iwas sa mga spicy foods. Huwag mo na manonood ng mga... Pwede manood ng TV, pero malayo lang. Para doon ka lang nakatingin. Less hilo. Breathing exercise para ma-relax ka. Kasi nakaka-nervous yung vertigo So, may physical therapy. Tinuro ko yan sa ibang videos. Head maneuvers, bawas stress, tsaka tamang pagkain. So, yung higa, medyo mataas. Next naman ang problema natin, paano naman kung may neck pain ka o back pain? Yan din problema ko. Bakit neck pain? Cellphone, computer, karamihan ng kabataan, puro may neck pain, di ba? Nakakainis yan. Kasi kung sobrang yung neck pain natin, pwedeng tumigas dito, magka-problema dito rin sa may leeg natin. So, tingnan natin tamang paraan ng pagtulog. Ito po yung position natin sa paghiga. Tamang, nakita nyo, ayaw natin nakataas yung ulo. Hindi maganda sa neck pain. Pero maganda to sa vertigo, maganda to sa
Sa GERD o acidic, gusto mo mataas, baliktad nga eh. Pero pag neck, gusto mo lang diretso para hindi masakit sa leeg. Okay, papakita natin anong unan, anong position kailangan. Ayaw natin yung ganyan, o masakit na katungo, o nakatihaya, gusto mo diretso. Itong may linya na green, diretso. Tingnan natin anong klaseng mattress, anong klaseng unan ang dapat na bagay. Pag sobrang tigas, tabingi ang leeg, sasakit ang leeg mo. Sobrang lambot, nakalundo, nakalubog ka, lubog din, tabingi din yung sa leeg mo. Sasakit din ang leeg. Ito ang gusto diretso. Tama-tama lang yung tigas ng higaan. Sa unan, pag sobrang taas ang unan, tabingi din yung leeg. Masakit na naman ang leeg. Sobrang baba ang unan, nakabagsak ang ulo, tamang-tama. So, ang unan po, pag side lying ka, mas mataas ang unan eh. Mas mataas ang unan, kailangan ng side. Pero pag nakatihaya ka, mas manipis. Kasi nakatihaya ka eh, para magdiretso yan. Bukod sa neck pain, meron din back pain eh. So, ito na. Ito para sa neck pain, diretso. Para sa back pain, gusto mo may konting maliit na unan o tuwalya sa ilalim ng paa, sa tuhod yan. Pag nakataas yan, more relax ang back eh. Yan, pag side lying ka, maglagay ka ng unan sa gitna. Mas relax din, mas diretso yung leeg. Okay? Tandaan nyo po to. Subukan nyo to. Mag-experiment kayo. Yan. So, tips for better sleep. Sarado mo na yung cellphone, bawas sa alak, hindi nakakatulong ang alak, pampatulog, magigising ka lang lalo niyan. So, relax. Ang ilaw, gusto ko madilim, pero wag naman yung totally walang ilaw. Kasi pag totally walang ilaw, pag tumayo ka, baka mahulog. Matapakan mo yung tsinelas mo, matumba ka pa, di ba? Kailangan may konting ilaw para at least, lalo na sa may edad, hindi ka matutumba. Yan ang pinakamahirap kung walang ilaw totally, lalo na kung brown out, di ba? So, makinig sa music, relax, parehong oras pagtulog. Pwede mga chamomile tea, pamparelax ang chamomile tea. Pakita ko lang, Doc Lisa. So, naturo ko na to sa inyo, di ba? Ano yung tips natin sa may acidic, sa vertigo, sa neck pain. Itong dalawang sakit, gusto mo medyo mataas. Ito, gusto mo mas mababa. Ngayon, ang problema, katulad ko, kung meron ako lahat nito. O anong gagawin ko? Taas o baba? Actually, ang pinaka-ideal talaga, mataas sana yung bed, parang hospital bed, yung medyo nakataas, pero yung unan mo, manipis lang. So, nakataas ka, pero manipis. Yun, kaya nga yung mga hospital bed, nakataas. Yan ang comfortable yung pasyente. Kahit ano man ang sakit niya, o may neck pain siya. Paano tulad natin? Wala naman tayong mga hospital bed, flat tayo. Anong gagawin ko? Tutulog ba ako sa silya, nakataas, para dito, o nakahiga? Ilang taon na tong mahirap. Ang ginagawa ko na lang, kung malala yung acidic ko, yung GERD, kung umaatake, kaya stress ka, acidic, mas hilo ka, ang ginagawa ko na lang, mas tinataas ko yung higaan ko. Diba? Kung ito ang problema ko ngayon, o minsan sa lazy boy, meron kang mga sila nakataas, nakaganyan. Kaya lang, kung lagi naman nakataas, minsan masakit naman sa leeg. So, pag umaatake na naman yung sa leeg, masihiga mo na ako. Depende kasi, itong GERD acidic kasi sumpong-sumpong eh. May oras na maasim, may oras na hindi naman maasim. Okay, and added tips, nakita niya may tubig ako dito lagi sa likod eh. Tubig, napakahalaga sa acidic, napakahalaga ang tubig. Kung nahihilo ka, dehydrated, sa neck pain, okay naman, laging maraming tubig para malinis ito, yung acid hindi magsira ng vocal cords natin, tsaka itong tubig, pampahugas din. Okay? Sana po nakatulong tong video para sumarap ang tulog. Kailangan natin tulog pampalakas. Malabanan itong mga nakakainis na sakit. God bless po.